Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, ang Panginooy napakita kay Solomon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, Panginoon, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David, bagaman ako'y bata pat walang karanasan. Pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling, sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki? Ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon, kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hinihiling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. Ang salita ng Diyos. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay, kaya ako'y nangangakong susundin ang kautusan, higit pa sa gintot pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Sa akin ay mahabag ka at ako ay mabubuhay, ang lubos kong kasiyahay nasa iyong kautusan. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Mahigit pa kay sa gintong binuli at dinalisay, kaya iyang tuntunin mo ang siya kong sinusunod, pagkat ako'y namumuhi sa anumang gawang buktot. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo, iya'y aking iingat at susundin ng buong puso. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laking tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Binabati ko po ng magandang araw ng linggo ang lahat ng mga tagapagtangkilik ng TV Maria at lahat ng mga programa nito. Patuloy po namin kayong pinagdarasal at sana patuloy din po ang inyong spiritual and even financial and material support para po sa mga programa na itinataguyod ng TV Maria. Ngayon po mga kapatid, sa pananampalataya, ano naman po ang mga aral ng banal na ebanghelyo? Alam po ninyo, maraming mga sine na ang tema ay buried treasure. Yung mga nakabaong kayamanan, treasure hunt, ika nga. Yung mga Pirates of the Caribbean, yung mga Damami, and so on. Hanapan ng buried treasure. At pagka nadidiscover nila, naku, anong tuwa! Such joy! Bakit? Ay nakadiscover sila ng buried treasure. Yan po ang mensahe ng Ebanghelyo, na yung isa daw na nakadiscover ng buried treasure ay ipinagbili ang lahat ng ari-arian para mabili yung lupang yon at nang mapasa kanya ang treasure. Now, ano po ang kahulugan nito? Sa atin daw po,
ang Diyos ang ating treasure. At pag nadiskubre natin ang Panginoong Diyos, wala nang mas mahalaga pa dyan kung hindi ang ating possession, discovery of the Lord as our treasure that gives us true joy and happiness. Kaya nga, wag nating ipagpapalit ang Panginoon sa anumang bagay o anumang tao. Love God above all things because He is our treasure. He is our wealth. He is our possession. He is our inheritance in this life and in the next. Yan po. Kaya tuwan-tuwa tayo sapagkat nadiskubre natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya ang ating butihing Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, ang tunay na kayamanan ng ating buhay that gives us joy in our Christian living and life on earth. So, ang pangalawa naman po ay tungkol naman sa mga mangingisda. Wika ng Panginoon, ang mga mangingisda daw, huli ng huli sa kanilang mga lambat, pagkatapos dadalhin sa dalampasigan, and then pipiliin, ay hindi ito, naku may lason ito, ay hindi ito, hindi maganda ito. Itinatapon yung hindi magandang huli. At ang kinikip ay yung mga magagandang isda. Na anong ibig sabihin nito? Darating po ang katapusan ng mundo na kung kailan darating ang mga anghel at paghihiwalayin ang mga tapat sa Panginoon Diyos at yung mga taksil sa Panginoon Diyos. At yung mga taksil sa Panginoon ay mabubulit sa kaparusahang walang hanggan sa impyerno, samantalang ang mga tapat sa Panginoon ay dadalhin sa buhay na walang hanggan. So, ano po ang aral dyan? Ay maging tapat sa Panginoon. Magtiis sa mga hirap at sakit sa buhay bilang pagpapatunay ng ating pagmamahal sa Panginoon Diyos. At nang makita ng Panginoon, mahal natin siya ng higit sa lahat. Nagsisikap tayong gumawa, magsalita ng mabuti at magpakita ng mabuting halimbawa. At sa tulong at awa ng ating Panginoon Diyos, dumating man ang araw ng paghuhukom, hindi tayo mangangamba, hindi tayo matatakot, sapagkat alam natin na sa tulong at awa niya, naging tapat tayo sa Kanya at kaya naging karapat-dapat sa inihandang kaharian ang buhay na walang hanggan. Amen. Through His loving eyes.